Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang Deezer HTV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Deezer HTV Match Point. Ngayong araw, makakasama natin ang Philippine Wushu National Team na sumabak sa First Wushu Taolo Asian Cup at Second Wushu Sanda Asian Cup sa China. Hi boys! Welcome to Match Point. Batiin niyo muna ating viewers. Afternoon po. Jones. Magandang araw po sa ating mga viewers and listeners dyan. Okay boys, unang-una congratulations sa stint niyo sa China. Kumusta kayo ngayon? Bago natin pag-usapan yun, kumusta? Anong pinagkakabalahan nyo? Training ba? Ako, training pa rin. Yung kasi tapos na rin yung school. So, yung focus ko ngayon is all in sa training. Bakasyon nyo na sa school. That's nice. Jones. Sa akin po, kakatapos lang po ng graduation namin nung isang araw. Kaya medyo on the clouds pa. Nasa cloud 9 pa rin yung pakiramdam ko ngayon. Pero nag-a-adjust na po for training kasi may competition pa po kami. Congratulations, Jones. Thank you po. Pero ito, pwede nyo na ba kaming kwentuhan tungkol sa naging stint ninyo sa China? Kasi para sa mga hindi nakakaalam, ang Pilipinas ay nakakuha ng 5 bronze medal. 3 sa Sanda and 2 sa Taolo, which is yung kayong dalawa ay nakakuha dun sa Taolo. Pwede nyo kaming kwentuhan dun sa naging experience nyo. Jones. Una po kasi yung unang mapapansin namin doon sa competition is medyo pareho sa klima namin sa training. And then, kaya doon sa training area medyo mainit, hindi siya gano'n ka air condition. Pagdating din sa competition area, maganda rin, medyo gano'n din po yung klima doon. Kaya ang pagkaka-adjust po namin is hindi gano'n ka lala, kaya maganda po yung condition namin doon. Okay. So, malaking bagay na parang same yung environment niyo dito sa Pilipinas nung pagdating niyo dun sa China. Sa tingin mo, naging advantage ba yon for you guys? Para sa amin, oo yata. Kasi yung mga kalaban namin yun, pinagpapawisan na ng sobra. Sa amin po, medyo komportable. Opo, sanay na. Ano naman yung pinaka-memorable na experience mo doon sa competition? Sa akin naman, yung pang-lima kasi ako nag-perform doon and then may 3 pa na magpa-perform. Kasama doon yung mga bigatin na mga atleta. So, pagkatapos ko, nabigay na yung score sa akin. Sila na yung magpo-perform, nabigay na rin yung score nila, isa-isa. And then, buti na lang po na medyo hindi ako nalaglag sa podium finish. Naging maganda. Ayun ang pinaka-memorable, yung naging resulta ng competition. Congratulations, Jones. Mark, ano naman yung naging experience mo sa China? Kumusta naman? Actually, same lang nung pagpunta namin nung venue pa lang. Yun agad yung pansin namin, yung klima ng venue and the competition area. Same as kung sa tuwing nagte-training kami. Parehas na hindi ganun kalamig. Kasi yung past competition namin, naka-air condition yung competition area. So, ang hirap mag-adjust. Lalo na pag magpe-perform ka na, mahirap mag-warm up. So, mas para sa akin advantage din. Ay, nabanggit niyo parehas yung advantage ng same environment, yung advantage ng pagsabak niyo dun sa China. Ngayon naman, ano para sa inyo yung pinaka-challenging part naman dun sa competition, Mark? For me, ang pinaka-challenge sa akin is yung sa China ginanap, then dito. Nakaka-pressure kasi yun nga, kumbaga home court and own sports nila. So, sobrang laki ng dito. Iniisip ko kung pag nakatapat ko na yung mga kalaro ko, then yun, nahirap din pressure talaga. Sa pressure din talaga lagi. Tsaka isipin mo rin na parang sport nila to, yun nga, sabi mo, sport nila to, dito sila magaling. Pero naka-bronze ko. Yes. Thank you so much. Jones, challenge naman dun sa pagsabak ninyo sa tournament.
This tournament kasi, ngayong 2025, ito yung first competition ng Wushu. And then, ito rin yung first time na na-implement ang bagong rules. Kasi may bago ng set of rules doon sa Wushu Taolu. And then, yun na. May nag-change ng time limit, yung performance namin. Hindi na same nung kagaya last year. Sa amin is naging, instead na 4 minutes, naging around 3 minutes na lang. So, umikli yung performance namin and then yung adjustments ng routine namin, malaki talaga. So, buti na lang sa challenge na to, medyo nakalamang ako sa mga ibang competition. Paano mo nasabing nakalamang? Anong part ba dun sa adjustment mo? Feel mo edge mo? Sa akin kasi, may music kasi kami sa Tai Chi, sa Taolu, sa Tai Chi sa event ko. May music kami. And then yung sa iba naman, mga kalaban ka-competition ko, hindi sila gaanong prepared sa music nila. So kung hindi sila prepared sa music nila, yung magiging routine nila is medyo hindi na ganun kaganda compared nung last year. Okay. So, kumbaga, well-prepared ka kasi na sumabak noon. Opo. It's nice. Kahit challenging, na overcome mo naman yun. And naging edge mo pa nga yung maikling oras na yun. Pero ito, alam naman natin na pinaghahandaan ng lahat ng atleta, national athletes natin, Southeast Asian Games. So tingin niyo itong naging resulta, itong magandang resulta na to ng tournament na pinanggalingan ninyo. Paano niyo ba na-build yung confidence niyo sa pagsabak and preparation niyo sa SEA Games? Mark? Yung mga past competition namin, so dun ko inaano yung experience and inaaral kung paano ko kakalabanin yung kaba. So, ayun yung naging rason para every time na pagsasabak ng SEA Games, mas confident na. Jones? Ngayong SEA Games naman, yung mga nakalaban ko nung this Asian Cup is yung mga nag-medal is China, si Hong Kong, and then ako. So, feeling ko talaga magiging edge ko ngayon is yung this season ng SEA Games kasi hindi rin natin masasabi pero feel ko naman na medyo may edge tayo ngayon pero may isa pa kasing event sa weapons na hindi pa namin na perform, so makikita pa namin sa SEA Games kung maganda rin yung preparation nila, pero for sure naman maganda rin yung magiging preparation nila. Pero ito, kanina pa natin pinag-usapan yung Wushu, Taolu, Sanda. Pwede niyo ba kaming bigyan ng explainer, kumbaga? Simpleng explanation lang naman kung ano ba itong Wushu at ano ba yung pinakaiba ng Sanda at saka sa Taolu. Yes. Ikaw muna. Mark? Pinasa pa. For me, yung Wushu, it's Chinese martial arts. More on training ng mabusisi. Then yung pinagkaiba naman ng Sanda and Taolu is yung Sanda is combat sport, so kailangan nila ng sobrang training para palakasin yung katawan nila. Then yung sa Taolu naman, which is kami mga Taolu, kailangan namin ayusin yung mga forms namin every time na magte-training. Then kailangan namin ng ma-perfect every time na mag-competition kami sa international. So, yun. Okay, gusto mo bang i-add, Jones? Yun lang po. Thank you so much. Pero ito, kanina mo natin binabanggit na itong Wushu ay hindi naman din nag-originate dito sa Pilipinas, kung sa ibang bansa siya. Pero kayo bilang mga athlete, paano ba kayo nagsimula sa sport nito? Jones? Nag-start ako mag-Wushu Taolu nung bata pa po ako, 9 years old. Doon po sa amin sa province namin, sa Baguio. And then, pagpasok ng college, naging malaking help na yung pagiging Wushu. Kasi may athletic league kami doon sa Baguio, and then pagka nagkaka-medal, may scholarship. And then yung Wushu yung naging daan para sa akin na makapag-college doon. Natulungan ka sa studies mo. Pero paano, ang bata mo pala nag-start, 9 years old, so paano mo nababalanse yung pag-aaral naman, pagiging student athlete? Matagal, nung nag-national team ako, nasa 19 years old. So pagpasok ko ng national team,
hindi na ako nag-aaral sa Baguio. Lumipat na ako dito sa Manila. Kasi doon yung isang parang pinag-usapan namin ng head coach namin, kung gusto kong maging national team, so kailangan kong lumipat dito sa Manila para mag-training and then mag-aral. So, malaki yung adjustment mo, no? Sa pagiging athletan din, na estudyante, ngayon sa pagiging hanggang sa maging part ka ng national team, na nag-aaral ka pa rin. So, paano ba nito binago yung buhay mo? Mahirap kasi pagsabayin pag national team ka, tapos magko-compete ka sa ibang bansa, and at the same time, nasa college ka. So, mahirap siya pagsabayin. Ang ginagawa ko na lang is hati yung oras. Siyempre, kailangan yun maghati ka ng oras sa school and then maghati ka ng oras sa training. Kasi hindi naman basta-basta na magte-training ka na lang din tapos nire-represent mo yung national team. Kailangan mo talaga magpursige sa dalawang aspeto, sa school and then sa training. Usually kasi sa ganyan, parang pag national team, hindi mo lang priority talaga yung sport eh. Parang yung mga organization, parang pinupush ka rin nila for the studies naman. Thank you so much, Jones. And nakita naman namin yung resulta ng hard work mo. Lahat naman ay nagbunga. Congratulations. Thank you. Mark, paano ka naman nag-start sa sport na to? Ako po, 13 years old po ako noon na may friend po kami na katropa namin. Niyaya po kami mag-training. Then, pumunta po kami dun sa Wushu Discovery. Then tuloy-tuloy na po yun. After po mag-start nun. Kasi ako po batang labas po kasi ako nun. So, once nung nag-start po yung pagta-training namin, so nag-enjoy po ako. Tuloy-tuloy po, non-stop na po yun. Then hanggang sa hinahanap na po ako ng nanay ko kasi anong oras na po, di pa po ako nauwi. Pero nasa gym lang po pala ako nag-training. Ano naman sabi niya ngayon na dati nahanap ka lang niya, ngayon nag-tournament ka sa Ibiza? Ayun, sobrang saya po niya na yun nga, nakakapag-compete ako internationally and in the same time, nakakatulong din po ako sa family. That's nice. Sobrang nakaka-proud yung story niyo. And sobrang babata niyo pala talaga nag-start. Kumbaga, ilang years na kayo na sa pagiging wushu athlete. Ngayon, for sure, nakita niyo na yung growth ng sport na yon dito sa Pilipinas. Pwede niyo ba kaming kwentuhan kung sa tingin niyo, ano ba yung lagay ng wushu ngayon sa bansa natin? Sige. For me, yung wushu sa Pilipinas is medyo kailangan pa natin ipalaganap or ipaano sa ibang mga younger students, especially hindi siya basta-bastang sports na madaling ituro sa mga bata, lalo na yung sanda. So dapat basic, more on basic. So dapat as young as possible may start na. So dito sa Pilipinas medyo maano kasi yun nga, sa generation ngayon more on digital na. So sobrang hirap maghanap ng mga atleta na magpo-pursue ng wushu kasi karamihan online games na yung pino-pursue nila na career. So ayun, kailangan nating maghanap din ng mga bagong atleta. It's nice na sinabi mo kanina na bata pa lang, dapat maturuan na, ma-expose na sila, parang grassroots ba? Kailangan makapag-focus tayo kung paano natin i-introduce sa mga bata yung sport na wushu. Parang mas mapayaman pa siya. Diba? Kumbaga, gaya nyo, mga bata kayo nag-start, sa paglaki nyo, dala nyo pa rin yung sport. Jones? Ang wushu kasi ngayon dito sa Pilipinas, medyo hindi pa siya ganun kakilala. Aside from sanda. Kasi yung sanda kasi, yun yung combat sport namin, and then yun yung mas madaling ituro. Meron siyang boxing, kicks, and then takedowns. So yun, parang sa mga bata, mas madali siyang ituro kasi yun lang muna. And then pag naturo mo yung tatlong yun, pwede mo na siyang kung gusto niya, pwede mo pa siyang ipa-compete.
Pero napag-usapan na natin yung kasalukuyang lagay na nabanggit ka ni Jones na hindi siya ganun pakakilala. Sa tingin niyo, anong suporta pa ba yung kailangan ng sport? Lalo na from organizations? May ano po kami ngayon. May international event kami na gaganapin sa 2027. Yun yung World Wushu Championships. Dito naman po sa Pilipinas gaganapin yun. So, I believe magiging malaking tulong to para i-introduce ang Wushu at ipakilala sa Pilipinas. That's nice, no? Kumbaga, mag-host Opo. yung Philippines ng ganong klaseng event. Malaking international event. Mas tama yun, mas mapapakilala natin yung sport through that na parang, nag-e-exist siya. And malaking bagay yun na tayo mismo yung mag-cater ng mga athletes from different places, different, yung mga top finishers, iba't ibang. Thank you so much. Smart. Ako po siguro more local competition na dapat na mangyari. Kasi kung yun nga, sabihin natin may mga atleta tayo, kung wala namang competition, hindi din natin malalaman kung sino-sino pa yung mga atleta na pwede natin maging kasama sa national team and also para i-represent din yung Philippines. So, thank you so much, guys. To add po pala, may program si yung bagong PSC chairman natin, si Chairman Pato, na pipilitin yung bawat NSA may magkakaroon ng sari-sariling national championships. So kami sa Wushu may balak na magkaroon ng national championships para naman magkaroon ng chance yung mga senior athletes natin ng competitions. Kasi alam naman natin na sa ngayon, Batang Pinoy pa rin yung parang national level na competitions na multi-sport. So para sa senior naman, wala pang events na multi-sport na So nasabi ni Chairman Pato na magkakaroon ng national championships ang bawat NSA. So sa Wushu, abangan po ninyo kung kailan at saan. That's nice, no? Meron naman pala nakalatag na plano na dapat natin Thank you so much announcement na yun, Jones. Thank you so much, guys, sa kwentuhan. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Dahil ngayon, meron tayong segment na tinatawag na Match Point Game Mode. At para sa episode ngayon, meron akong mga itatanong sa inyo. At ang isasagot nyo, Wushu Warrior o Wishful Thinking. Wushu Warrior kapag ginagawa nyo ito bilang atleta at Wishful Thinking naman kung hindi pa. Okay, ready na ba kayo? yes. Game. Okay, game na! Extra hours sa training para lang makain ang favorite cheat meal guilt-free. Wushu, ginagawa nyo. Ginagawa nyo yun sa team. Opo. Extra, okay. Kung magabawi, pwede nyo kainin nyo. Anong mga cheat meal ba? Samgyupsal. Samgyupsal, Samgyupsal po. Mahilig kami mag-samgyupsal pag may preparation pa kami before ng training. Mahilig kami mag-samgyupsal. Nice. Ano ba? Hindi ba strict sa diet ang team? Hindi naman. Pero, Pag sa amin pong mga taulo, hindi naman po strict kami sa weight management. So, okay lang po kumain. Mag-cheat meal. That's nice. Have you ever shadow boxed in front of a mirror and hinipe mo ang sarili mo? Wishful thinking, Wushu Warrior, wait lang. Wushu Warrior, for sure, di ba? Minomotivate mo yung sarili mo sa harap ng salamin. Pero bakit hindi pa nagagawa ni Mark? wala, nag-meditate lang siya. Hindi siya ganon. It's normal. Ano ang names ng weapons ninyo? Nung nag-i-start pa kasi ako, SEA Games, tapos dalawang season ng SEA Games is yung naging equipment ko doon is yung sword, na yun yung ginagamit ko. Same lang na yun yung sword na ginamit ko, kaya pinangalanan ko siyang silver. Silver? Silver lang. Kasi yung kulay din ng sword is parang medyo silver yung kulay. Same ng medal na
nabigay niya sa akin. That's nice. Very memorable pala. Mark? Sa akin, pinangalanan ko siyang speed. Kasi sa event ko, kailangan ng, especially sa Chenshu, kailangan ng speed para mas maganda yung gawa. Silver and speed. Hanggang ngayon ginagamit ko pa rin naman sila. Ay, wala na po, nasira ko na siya. Nasira na si Silver. Okay. Would you teach Wushu to your future kids? Of course, di ba? Legacy. Siyempre naman po. Diba? Yan ang pamana ninyo, kumbaga, sa mga magiging anak ninyo. Would you rather win a medal or go viral? Ano sasagutin mo? Okay. Pag medal, Wushu Warrior. Pag viral, wishful thinking. Tama naman. Kasi pag nag-medal, Viral. Kasama na yung mag-viral. Makes sense. Would you fight through an injury if it meant reaching the finals? Kahit injured kayo, okay lang bang lumaban kayo, sumaba kayo? Kung ang nakasalalay naman doon ay makakapasok kayo sa finals. Wushu Warrior, grabe. Siyempre naman po. Kasi yun yung yun yung rason kung bakit kami nagte-training, kung bakit kami andito ngayon. So kahit may injury naman pa rin kami, kung nakasalalay naman ng finals, ilalaban na po namin yan. May ganong instance ba na experience mo? Talaga? Yung last Texas Wushu Championship namin, yung iniinda ko nga yung hip flexor ko. Then, ininda ko siya nung event ko sa Chen, nung competition na. Pero nung nag-12 na kami, nainda ko pa rin, pero nilaban ko pa rin. So, ang nagbunga na, nag-gold ko kami. Ay, that's nice. Hindi lang pala finals, medal pala. Iindahin mo yung injury para sa gold medal. That's nice na. Congratulations for that. Worth it naman ang pagtitiis mo dun sa... Ito last na. Do you secretly flex your medals at family reunions? Okay, magkaiba. Wushu Warrior, talagang pinapakita mo sa fam. Proud kasi yung family. Pagpasok ko talaga, hanapin mo yun. That's nice. Very, motivating as an athlete. Jones, bakit ka nahihiya? Wishful thinking kasi kapag pag may family reunion na kami, hindi ako nakakapunta kasi Busy. may training kami. Kaya naman pala. Wala nang time pala mag-flex ng medal. Wala. Pero very supportive din naman sila. Opo. That's nice. Okay guys, yun lang ang question natin. Thank you so much sa game na pagsagot sa game mode. And of course, doon sa ating questions kanina. Last na lang, baka meron kayong gustong pasalamatan. And of course, plug nyo na rin yung upcoming na tournaments ninyo. Go ahead. Thank you. Nagpapasalamat ako sa family, friends ko na palaging sumusupport sa akin. And every time na nag-chat, kaya ko tuloy-tuloy itong pagiging national athlete ko. Yun nga, supportahan niyo rin kami sa next competition namin sa Brazil, then especially sa SEA Games na dadating sa December. Jones. Una po ang family kasi sila pa yung unang nag-push sa akin para sa sport na to. In-introduce nila sa akin yung sport na Wushu. So maraming salamat po sa kanila, sa parents ko po kasi tapos na ako dahil po sa sila yung nagsilbing inspirasyon ko sa pagtatapos ng college. And then sa Wushu, NSA po namin, Wushu Federation Philippines, pagbibigay ng opportunity na magpag-compete sa ibang bansa. Sa PSC rin po, sa pag-suporta sa aming mga atleta. And then sa teammates namin, maraming salamat sa pag-push para sa ikakabuti para sa amin. Okay, thank you so much, boys, and good luck sa upcoming tournament ninyo. Sana magkaroon kayo ng time para magpahinga at huminga dahil parang tournaments training kayo ngayon. Thank you so much and congratulations. Thank you. Maraming salamat, Jones and Mark, at syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong ihahatid na tiyak
kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Millie Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.